Si Selene Alcantara ay lumaki sa mundo ng karangyaan, ngunit sa kabila ng marangyang buhay ay tila may kulang sa kanyang pagkatao. Mula pa noong bata siya, laging abala ang kanyang amang si Don Lorenzo Alcantara, isang tanyag na negosyante sa larangan ng real estate, kaya't hindi niya lubusang naranasan ang pagkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa pamilya. Noong siya ay 10 taong gulang, ipinadala siya sa Europa upang doon mag-aral. Tumira siya sa isang prestihiyosong boarding school sa London, ngunit ang malayo sa pamilya ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng pag-iisa. Habang lumalaki si Selene, tanging mga liham at bihirang tawag lamang ang nagiging tulay sa kanilang mag-ama. Naging mahigpit ang schedule ni Don Lorenzo, at kahit paminsan ay nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkita tuwing bakasyon, tila may laging pader sa pagitan nila. "Pa, bakit parang laging busy ka?" Tanong ng 16 na taong gulang na Selene noong huling pagdalaw niya sa Maynila. Sumagot naman si Don Lorenzo habang abala sa kanyang laptop. "Anak, ginagawa ko ito para sa'yo, para sa kinabukasan mo." Ilang taon ang lumipas at matapos makapagtapos ng kolehiyo sa London, bumalik si Selene sa Pilipinas sa edad na 21. Sa unay tila muling nagkaroon ng pag-asa na mas mapapalapit siya sa kanyang ama, ngunit isang trahedya ang dumating. Isang araw, sa kalagitnaan ng kanilang hapunan, biglang sumakit ang dibdib ni Don Lorenzo. Isinugod siya sa ospital, ngunit hindi na siya umabot pa ng buhay. Ang biglaang pagpanaw ng kanyang ama ay isang dagok na hindi inasahan ni Selene. Nawala na ang pagkakataong makilala niya nang lubusan ang kanyang ama at maipahayag ang damdamin niyang matagal na niyang tinatago. Matapos ang pagluluksa, nalaman ni Selene na siya na ang magiging bagong CEO ng Alcantara Properties. Sa kanyang edad na 22, agad niyang pinangatawanan ang tungkulin bilang tagapagmana ng isang multi-bilyong pisong negosyo. Ngunit ang pagtanggap sa responsibilidad ay hindi naging madali. Sa unang araw pa lang niya bilang CEO, nakaramdam siya ng malamig na pagtrato mula sa mga board members. Karamihan sa kanila ay mga veterano sa industriya, at para sa kanila, ang ideya na pamumunuan sila ng isang batang babae ay hindi kapanipaniwala. Sa unang pagpupulong ng board, sinubukan ni Selene na ipakita ang kanyang mga plano para sa expansion ng kumpanya. "Naniniwala ako na kung papalawakin natin ang ating proyekto sa southern provinces, makakakuha tayo ng bagong market at madadagdagan ng kita," sabi niya sa harap ng mga kasapi ng board. Ngunit imbes na suporta, pag-aalinlangan ang kanyang nakuha. "Selene, sa tingin ko masyado kang bata para unawain ang komplikasyon ng ganitong klaseng desisyon," wika ni Gregorio Santos, isa sa mga senior board members. "Mas makabubuting ipagpatuloy na lang natin ang mga plano ng iyong ama. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa ganitong mga pagbabago." Kahit pa nararamdaman niyang wala siyang suporta, hindi sumuko si Selene. Sa tulong ng kanyang mga dating kaklase at mentors mula sa London, sinimulan niyang pag-aralan ng mas malalim ang industriya. Pumapasok siya sa opisina ng mas maaga, inaaral ang bawat ulat at kinakausap ang mga empleyado sa iba't ibang departamento upang maunawaan ang kanilang kalagayan. Hindi nagtagal, unti-unting nakita ng ilan sa kanyang mga kritiko ang sipag at determinasyon ni Selene. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang pamumuno. Ang kanyang tiyuhin na si Victor Alcantara, na dating katuwang ni Don Lorenzo sa negosyo, ay hindi kontento na siya na ang bagong CEO. Sa likod ng kanyang mga ngiti at mabuting pakikitungo, may lihim siyang balak na maagaw ang kontrol sa kumpanya. Nagsimula siyang makipag-usap sa ilang investors at board members upang kumbinsihin silang palitan si Selene bilang CEO. Hindi naging madali kay Selene ang ganitong sitwasyon. Habang abala siya sa pagpapalago ng kumpanya, lumalabas din sa kanyang isipan ang mga katanungang hindi niya maalis. Bakit nga ba biglang pumanaw ang kanyang ama? Bakit tila may mga bagay
na hindi isinama sa kanilang mga opisyal na dokumento? At ano ang dahilan ng tila malamig na ugnayan ng kanyang tiyuhin sa kanyang ama bago ito namatay? Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina at nagbabasa ng mga lumang tala ng kumpanya, naisip niya ang ilan sa mga huling salitang binitiwan ng kanyang ama. Huwag mong hayaan ang ibang tao na kunin ang nararapat para sa iyo, anak. Ngunit hindi niya mawari kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Pakiramdam niya, may isang nakatagong kwento sa likod ng lahat ng ito. Isang kwento na maaaring magbigay linaw sa tunay na dahilan ng kanyang ama sa pagbuo ng kanilang negosyo, pati na rin ang mga taong nais sirain ito. Habang patuloy siyang naghahanap ng sagot, naramdaman niyang hindi lang negosyo ang dapat niyang harapin. Kinailangan din niyang makahanap ng balanse sa kanyang personal na buhay. Bagamat isang bilyonaryong tagapagmana, natutunan ni Celine na ang yaman ay walang halaga kung wala kang tiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw. Hindi niya hahayaan ang sinuman, kahit pa ang kanyang sariling tiyuhin, na wasakin ang pamana ng kanyang ama. Sa unang taon ng pagiging CEO ni Celine Alcantara, halos araw-araw siyang nababalot ng alinlangan. Hindi madaling patakbuhin ang isang multibilyong pisong negosyo, lalo pat hindi lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya ay nais siyang magtagumpay. Sa kabila ng kanyang diploma mula sa isang prestihiyosong unibersidad, mas nakikita ng mga veteranong negosyante ang kanyang murang edad at kakulangan sa karanasan. Laging may mga bulong-bulungan sa boardroom. Mahihinang bulong ngunit sapat na upang maramdaman niyang hindi siya tanggap ng lahat. Bata pa yan, narinig niyang sinabi ng isa sa mga board members sa isang pagpupulong. Hindi pa niya naiintindihan ang pasikot-sikot ng ganitong negosyo. Ngunit higit pa sa panlalait ng mga veterano, ang mas nakakatakot para kay Celine ay ang pagdududa niyang may nangyayaring hindi kanais-nais sa likod ng kanyang mga tagumpay at kabiguan. Mabilis niyang napansin na ang ilang mga investors na dati matapat sa kumpanya ay biglaang bumaliktad. May mga proyekto silang nakatakdang pirmahan na biglang natigil. At hindi lamang iyon, may mga ulat ng nawawalang pondo, mga kontratang hindi naaprubahan, at mga kasunduan na hindi natuloy. Hindi nagtagal, may narinig siyang usap-usapan na may kinalaman ang kanyang tiyuhing si Victor sa mga problemang ito. Si Victor, na dati itinuring na kanang kamay ni Don Lorenzo, ay tila may mga koneksyon sa ilan sa mga investors na biglaang bumitiw. Ang pagkakaroon niya ng lakas ng loob na pamunuan ng kumpanya ay tila naging dahilan upang gumawa ng mga hakbang si Victor upang maalis siya sa posisyon. Isang araw, matapos ang isang masalimuot na pagpupulong, nilapitan siya ng kanyang COO na si Manuel. "Celine," sabi nito habang tahimik na isinara ang pinto ng kanyang opisina. "May naririnig akong balita. Si Victor, sinasabing may ilang investors na kinausap niya para mag-back out sa mga proyekto natin." Halos hindi makapagsalita si Celine. Alam niyang hindi siya makapagreklamo ng walang matibay na ebidensya. Ngunit ang paninira ng sariling kamag-anak ay isang bagay na mahirap tanggapin. "Kailangan ko bang direktang harapin si Tio Victor?" tanong niya kay Manuel. Tumangulang ito, ngunit may halong pag-aalangan sa mata. "Pag-isipan mo muna ng maigi, Celine. Kapag humarap ka sa kanya ng walang plano, baka ikaw pa ang magmukhang masama." Sa gitna ng mga hamong ito, isang araw ay nakilala niya si Lucas Andrade. Hindi ito isang tao na sinasadyang pumasok sa kanyang buhay. Siya ay inirekomenda ng isang kakilala bilang isang dalubhasa sa financial strategies. "Ako na ang bahala sa mga numero," sabi ni Lucas nang una silang magkita. "Tiwala lang, Celine. Ang kailangan mo lang ay tamang estratehiya at konting tiwala sa sarili." Sa mga sumunod na buwan, naging katuwang niya si Lucas sa pagbubuo ng mga hakbang para unti-unting bumangon ang kumpanya. Sa tulong ng kanyang mahusay na pamamalakad at ang talas ni Lucas sa numero,
dahan-dahang na ibalik ang tiwala ng ilang investors. Ngunit sa bawat tagumpay, may kapalit. Naging abala si Selene sa trabaho. Madalas, nag-uumaga na siya sa opisina. Dumaan ang mga buwan na hindi niya namalayan kung gaano kalaki ang nawala sa kanyang personal na buhay. Walang oras para sa mga kaibigan, wala rin siyang panahon para sa sarili. Kahit ang mga sandali ng tahimik na pagninilay ay nauubos sa pag-iisip ng mga susunod na hakbang para mapanatili ang negosyo. Isang beses, tinanong siya ni Lucas habang sila'y nagre-review ng mga ulat, "Selene, kailan ka huling nagbakasyon?" "Hindi ko na matandaan," tugon niya. "Hindi pa ito ang tamang oras para magbakasyon, Lucas. Kailangang itaguyod ko ang kumpanya. Marami pang kailangang gawin. Ngunit kahit anong gawin ni Celine, hindi maalis ang kakaibang pakiramdam na may sumusubaybay sa kanya. Sa tuwing naglalakad siya pa uwi sa kondo, tila may mga matang nakamasid. Kapag siya ay nagmamaneho, minsan ay tila may kotse na sumusunod mula sa di kalayuan. Baka paranoid lang ako, bulong niya sa sarili. Pero may mga pagkakataon din na tila may gustong magpaalala sa kanya ng isang bagay. Isang lumang litrato ng kanyang ama ang nahanap niya sa lumang opisina ng kumpanya. Hindi niya ito nakita noon. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na, "Para sa kinabukasan ng ating pamilya." Ngunit tila may nabura sa bandang dulo ng mensahe. Tila ba bawat hakbang niya ay nagiging mas misteryoso habang tumatagal. Ang kanyang tiyuhing si Victor ay patuloy na nagpapakilos ng mga tao sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang mga kritiko sa board ay hindi pa rin ganap na kumbinsido sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Celine ay nananatiling determinado. Alam niyang ang kanyang ama ay hindi basta magpapaubaya sa ganitong kalagayan, kaya't gagawin niya rin ang lahat upang mapanatili ang pangalan at dangal ng Alcantara sa mundo ng negosyo. Hindi pa tapos ang laban na ito, wika ni Celine isang gabi habang nakatingin sa kalangitan mula sa bintana ng kanyang opisina. Hindi pa tapos. Isang umaga, habang abala si Celine sa pagsusuri ng mga bagong proyekto ng kumpanya, dumating ang kanyang sekretarya na si Rhea dala ang isang kahon. "Ma'am, may dumating po para sa inyo. Wala pong sender name, pero tila galing ito sa lumang property ng pamilya ninyo." Nagkatinginan ng dalawa. Tila may kung anong bigat ang dala ng kahon. Sa ibabaw nito ay may nakasulat na pangalan ng kanyang ama, Don Lorenzo Alcantara. Hindi maipaliwanag ni Selene, pero sa sandaling iyon ay parang bumalik ang lahat ng tanong na matagal na niyang iniwasan. Sino nga ba talaga ang kanyang ama? Ano ang mga bagay na hindi niya nalaman tungkol dito? Sinara niya ang laptop at itinulak ang mga papel sa gilid. "Salamat, Rhea. Ako na ang bahala dito," sabi niya, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Iniuwi niya ang kahon at inilibing ang sarili sa pag-iisa sa kanyang sala. Binuksan niya ito ng dahan-dahan na parang ang bawat kilos ay may kakabit na misteryo. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga sulat na isinulat ng kamay ng kanyang ama. Hindi maayos ang pagkakaayos, ngunit malinaw na ito'y mga personal na liham. Isang sobre ang una niyang binuksan, isang mensaheng tila isinulat ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Anak, maraming salamat sa lahat ng pag-intindi. Alam kong hindi ako perpektong ama, pero umaasa akong maiintindihan mo kung bakit ganito ako. Hindi ko man maibigay sa iyo ang lahat ng sagot ngayon. Umaasa akong darating ang araw na makikita mo kung anong mga desisyon ang ginawa ko para sa ating pamilya." Tila may bahid ng lungkot ang mga salitang iyon. Ngunit bukod sa sulat, napansin niyang may mga lumang litrato rin sa kahon. Naroon ang mga larawang kuha sa iba't ibang lugar. May mansyon, may isang beach resort, at isang larawan ng kanyang ama na may hawak na kwintas. Ang nasabing kwintas ay tila kakaiba. Hindi ito ordinaryong alahas. Malaki ang pendant na gawa sa bakal at ginto, na may mga intricate na ukit.
Sa likod ng pendant ay may nakaukit na para sa isang mahalaga. Napansin ni Celine ang isang maliit na kahon sa ilalim ng mga sulat at litrato. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad sa kanya ang parehong kwintas na nasa litrato. Hawak niya ang pendant, ramdam ang bigat nito, na parang ang bawat gramong ito ay may dalang lihim na kwento. Sa ilalim ng kahon, may isa pang sulat mula sa kanyang ama. Ibibigay ko ito sa taong nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Ang kwintas na ito ang nagsilbing paalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hindi ang yaman o negosyo, kundi ang koneksyon natin sa mga taong nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pero walang nakasulat kung sino ang pinagbigyan nito. Tumigil si Selene at tinignan ang paligid. Sino kaya ang tinutukoy ng kanyang ama? At bakit tila konektado ito sa kanyang biglaang pagpanaw? Hindi mapakali si Selene kinabukasan. Tinawagan niya ang ilang matatandang empleyado ng kanyang ama. Mga dating kasambahay, sekretarya at security staff na kasama ng pamilya Alcantara sa loob ng maraming taon. Isa-isang nagkwento ang mga ito, ngunit tila wala ni isa sa kanila ang nakakaalala ng kwintas. Alam ko po na maraming koleksyon si Don Lorenzo ng mga mamahaling alahas, sabi ng dating driver na si Mang Pilo. Pero ang sinasabi niyong kwintas, hindi ko po maalala kung kanino niya ibinigay iyon. Alam mo ba kung may tao na malapit sa kanya, maliban sa pamilya namin? Tanong ni Selene. Napailing si Mang Pilo. Hindi ko po sigurado. Si Don Lorenzo ay isang mabuting amo, pero may mga bagay siyang hindi sinasabi. Napansin lang namin minsan na parang may bumabagabag sa kanya, lalo na noong mga huling buwan niya. Sa kabila ng mga sagot na iyon, mas lalo lang nadagdagan ang tanong sa isipan ni Celine. Sino kaya ang binigyan ng kwintas na ito? At bakit hindi niya alam ang tungkol dito? Lumipas ang mga araw at nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Pumunta siya sa lumang bahay ng kanilang pamilya at binalikan ang mga kwarto na dating ginagamit ng kanyang ama. Sa isang lumang drawer, natagpuan niya ang isa pang piraso ng papel. Isang lumang resibo ng isang alahas. Nakasaad doon ang disenyo at pagkakagawa ng kwintas. Ano bang meron sa kwintas na ito? Bulong ni Celine sa sarili. Para bang may isang tinig sa likod ng kanyang isipan na nagsasabing alamin niya kung sino ang tumanggap nito. Ngunit paano niya ito malalaman kung wala namang ibang pahiwatig ang kanyang ama? Sa bawat pag-usad ng kanyang araw, hindi maalis sa kanyang isipan ang kwintas. Ang bigat nito ay hindi lamang sa material nito, kundi sa bigat ng emosyon at misteryo na nakadikit dito. Habang nilalakad niya ang mga pasilyo ng kanilang kumpanya, naiisip niya ang mga pagkakataong tila may gustong magsabi sa kanya ng isang lihim. Isang lihim na maaaring magpabago sa kanyang pananaw, hindi lamang sa kanyang ama, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Pa, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Bakit mo itinago? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kwintas sa kanyang palad. Alam niyang may sagot, ngunit tila nakatago ito sa mga kwento ng nakaraan. Lumipas ang mga araw at patuloy na bumabalik sa isipan ni Selene ang mga natuklasan niya mula sa lumang kahon. Habang mas lalong lumalalim ang kanyang paghahanap sa mga dating tauhan ng kanyang ama, hindi niya maiwasang mapansin ang tila pagkakaroon ng mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at binabasa ang ilan pang sulat ni Don Lorenzo, tumunog ang telepono niya. Nang sagutin niya ito, tanging malamig na boses ang narinig niya. Kung talagang mahalaga sa iyo ang kumpanya mo, tigilan mo na ang paghahanap mo sa kwintas. Wika ng boses sa kabilang linya. Biglang naputol ang tawag bago pa man siya makapagsalita. Ramdam ni Celine ang kaba sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang kalmahin ang sarili. Tumayo siya, kinuha ang coat at naglakad palabas ng opisina. Kinabukasan, dumating sa kanya ang balita mula sa IT department. May hacker na nakapasok sa kanilang sistema at nabura ang ilan sa pinakamahahalagang dokumento ng kumpanya. Dahil dito,
naantala ang ilan sa kanilang malalaking proyekto. Ma'am Celine, na-trace po namin ang IP address, wika ng IT head. Pero tila gumamit sila ng maraming proxy servers. Halos imposible silang matrack. Hindi maalis sa isip ni Celine na maaaring may kaugnayan ang panghahak na ito sa mga babala niyang natanggap. Naisip niyang lapitan si Lucas Andrade upang humingi ng payo. Lucas, sa tingin mo ba may kinalaman si Tio Victor dito? Tanong niya habang iniinom ang kanyang kape sa opisina ni Lucas. Tumango si Lucas ng dahan-dahan. May posibilidad, pero kailangan nating hanapin ang mas malinaw na koneksyon. Hindi pwedeng hinala lang. Nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari. Sa tuwing pinipilit ni Celine na usisain ang mga dating empleyado ng kumpanya, may kung anong hadlang ang sumasalubong. Isang beses, nang pauwi siya mula sa isang meeting, biglang nasiraan ng preno ang kanyang sasakyan habang pababa ng isang matarik na daan. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan, pero nagduda siya kung aksidente ba ito o sinadyang mangyari. Tumawag siya kay Lucas para magpatulong. Celine, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ano mang mangyari, susuportahan kita, sabi ni Lucas sa kanya-kanya. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay dumating nang mapansin niyang may isang empleyado sa kanyang opisina na tila sobrang interesado sa kanyang bawat galaw. Si Rodrigo, ang manager ng isang department, ay palaging nasa paligid tuwing gumagawa siya ng mga desisyon na may kinalaman sa kwintas at sa pagkamatay ng kanyang ama. Napansin din niyang si Rodrigo ay madalas makitang kasama ng kanyang tiyuhing si Victor. Isang araw, nilapitan niya si Rodrigo sa opisina nito. Rodrigo, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Celine habang pinapanood siyang maghalungkat ng mga lumang papeles. Natigilan si Rodrigo at biglang nagkatinginan silang dalawa. Ma'am, naghahanap lang po ako ng dokumento para sa isang meeting. Mabilis na palusot nito, pero ramdam ni Celine na may itinatago siya. Mula noon, nag-ingat si Celine. Inutusan niya ang isang trusted staff member na bantayan si Rodrigo at magbigay ulat sa kanya. Hindi nagtagal, natuklasan niyang si Rodrigo pala ay matagal ng loyal kay Victor at tila siya ang nagbibigay ng impormasyon sa tiyuhin niya. Imbes na panghinaan ng loob, lalo pa itong nagbigay ng determinasyon kay Celine. Hindi niya maaaring baliwalain ang koneksyon ni Rodrigo kay Victor. Samantala, hindi pa rin niya maipaliwanag ang ilang mga pangyayari na tila nagpoprotekta sa kanya. Tuwing may masamang nangyayari, halimbawa, noong nasira ang preno ng kanyang kotse, lagi niyang nararamdaman na may taong nakamasid at handang tumulong. Isang beses, matapos makatanggap ng panibagong babala sa telepono, nakapansin siya ng isang hindi kilalang lalaki na nakatayo malapit sa kanyang opisina. Akala niya'y isa lamang itong guard, pero napansin niyang naka-civilian ito. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap ay naglahong parang bula ang lalaki. Naging palaisipan ito kay Celine. Sino kaya ang taong ito? Kaaway ba o kakampi? At bakit tila lagi siyang inililigtas sa bawat pagsubok na dinaranas niya? Habang patuloy niyang hinahanap ang sagot, mas lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Hindi siya natatakot sa mga banta. Alam niyang ang bawat sagot na makukuha niya ay isa-isang magbubukas ng pinto tungo sa katotohanan. Ang katotohanang matagal na niyang hinahanap simula nang mawala ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat, nagpasya si Selene na ipagpatuloy ang laban. Hindi lamang para sa kanyang kumpanya, kundi para na rin sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Pagod na pagod si Selene ng gabing iyon, ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang kwintas na natagpuan niya sa kahon ng kanyang ama. Para bang hindi ito basta alahas lamang, tila may mas malalim na kwento sa likod nito. Sa gitna ng kanyang kawalang gana sa pagtulog, bumangon siya mula sa kama, nagbukas ng ilaw at tinungo ang kahon. Muli niyang kinalkal ang mga sulat at litrato na laman nito
umaasang may makikita siyang panibagong pahiwatig. Sa ilalim ng mga papel ay napansin niya ang isang litrato na hindi niya agad napansin noon. Kinuha niya ito at dahan-dahang hinawakan. Sa larawan, naroon ang kanyang ama. Mas bata, mas masaya. Hawak nito ang kamay ng isang batang lalaki. Ngunit ang mukha ng bata ay bahagyang burado na. Tila naluma ang tinta at nagkaroon ng mantsa. Sa kabila ng pagkasira ng larawan, kitang-kita ang yakap ng kanyang ama sa bata. Parang kapatid na ang turing nito. Sino kaya ang batang ito? Bakit wala siyang narinig ni Katiting na kwento ukol sa kanya? Nagsimula siyang magtanong-tanong kina Rhea at sa ilang tauhan ng kanilang pamilya. Ngunit walang nakakaalam kung sino ang nasa litrato. Isang araw, naisipan niyang dalawin si Aling Feli, isang matandang kasambahay na mahigit 20 taon nang nanilbihan sa kanila. Bagamat retirado na ito, nanatili itong tapat sa pamilya Alcantara. Nang makita siya ni Aling Feli, parang nagulat ito sa dala niyang litrato. "Ito po ba ang batang nasa litrato?" tanong ni Selene habang itinuturo ang buradong muka sa larawan. Matagal bago nagsalita si Aling Feli. "Parang naaalala ko siya. Hindi ko nga lang matandaan ang pangalan niya," sabi nito habang hawak ang litratong tila may bumalik na alaala. "Pero alam ko, parang kapatid na ang turing ng tatay mo sa kanya. Lagi silang magkasama. Pero ang alam ko, hindi siya talaga bahagi ng pamilya natin." Nagkaroon ng matinding pagdududa si Celine. "Ibig niyong sabihin, Aling Feli, may posibilidad na may koneksyon ang batang ito sa kwintas na natagpuan ko?" "Hindi ko alam, Hija," sagot ni Aling Feli habang umiiling. "Pero naaalala ko na bago mamatay ang tatay mo, parang may isang tauhan niya na biglang nawala. Dati lagi siyang nakikita rito sa bahay, pero isang araw, basta na lang hindi na siya pumasok." Biglang sumiklab ang interes ni Celine. "Sino ho yung tauhan na yon? May pangalan ho ba kayo na alala?" "Ang pangalan niya, parang si Dante," sagot ni Aling Feli matapos mag-isip. "Oo, Dante Salazar. Siya ang laging kasama ng batang yan nun. Pero matapos mamatay ang tatay mo, para bang naglaho siya ng walang pasabi." Muling nabuhay ang determinasyon ni Celine na alamin ang totoo. Sino si Dante Salazar? Ano ang kaugnayan niya sa bata at sa kwintas? At bakit tila napakahirap hanapin ang mga kasagutan sa mga tanong na ito? Sinimulan niyang tanungin ang ibang empleyado ng kumpanya na matagal nang nanilbihan sa kanila. Ngunit tulad ni Aling Feli, limitado ang alam nila. Karamihan sa kanila ay nagsasabing si Dante ay isang mabuting tauhan ni Don Lorenzo. Tahimik, masipag, at palaging nasa paligid. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla itong nawala matapos pumanaw si Don Lorenzo. Isang gabi, habang pinaplano niya kung paano hahanapin si Dante, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit sa huli sinagot din niya ito. "Selene Alcantara?" Malamig na boses ang narinig niya. "Sino ka?" tanong niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. "Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa batang nasa litrato at ang kwintas, hanapin mo si Dante Salazar," sabi ng boses. Saka agad na pinutol ang tawag. Napahawak si Celine sa telepono. Muling bumalik sa kanyang isip ang kwintas, ang bata, at si Dante. Tila lahat ng ito ay may koneksyon. At alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Sa kabila ng mga balakid at mga hindi kilalang babala, isa lang ang malinaw. May dahilan kung bakit napunta sa kanya ang kahon ng kanyang ama. At ang dahilan na iyon ang magdadala sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang punong-puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Si Celine ay nagsimula ng maglakbay sa iba't ibang lugar upang alamin ang koneksyon ng kanyang ama sa misteryosong kwintas. Nagsimula siya sa mga lugar na madalas binabanggit ni Aling Feli at ng ilang mga dating tauhan. Sa una,
tila wala siyang mahagilap na sapat na impormasyon. Ang mga sagot ng mga tao ay mga piraso ng kwento na hindi magkadugtong, ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat probinsya, sa bawat baryo na kanyang pinuntahan, laging may tumuturo sa kanya patungo sa isang pangalan, Dante Salazar. Habang nasa isang maliit na bayan sa Batangas, nakaupo si Selene sa isang lokal na kainan. Nang mapansin niya ang isang lalaking nasa likod ng mesa, tahimik na iniinom ang kanyang kape. Tinignan niya itong mabuti. Ang guhit ng mukha nito ay pamilyar sa kanya. Parang nakita na niya ito noon sa ilang litrato mula sa lumang kahon. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan at walang patumpik-tumpik tinanong niya, "Dante Salazar?" Tumingin ang lalaki sa kanya, tila nagulat sa biglaang pagtawag sa kanyang pangalan. "Sino ka?" tanong nito. Malamig ang tinig. "Ako si Selene Alcantara, anak ni Don Lorenzo." Sagot niya, inaasahan ng kahit konting reaksyon mula sa lalaki. At doon niya nakita ang pagbabago ng ekspresyon nito. Isang kombinasyon ng sorpresa at kaba. "Anak ka ni Don Lorenzo?" Bulong ni Dante habang tinititigan siya. Tumango ito. "Dumaan na ang napakaraming taon, pero naalala ko pa rin ang pangalan mo." "May mga tanong akong kailangang masagot, Dante. Tungkol sa kwintas na iniwan ng aking ama. Tungkol sa mga transaksyon na tila itinago niya noon. At ikaw lang ang tanging natitirang taong maaaring makapagsabi sa akin ng totoo," sabi ni Selene. May halo ng tapang at paninindigan sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Dante, tila kinukondisyon ng sarili para sabihin ang isang bagay na matagal na niyang hindi sinasabi. "May mga bagay na ginawa ang iyong ama, mga bagay na hindi niya nais ipaalam sa mundo," panimula niya. "Ang kwintas na iyon, hindi lamang ito simpleng regalo. Isang simbolo ito ng isang kasunduan. Isang pangako na ginawa niya sa isang taong mahalaga sa kanya." "Anong klaseng kasunduan? At sino ang taong iyon?" tanong ni Selene, hindi maitago ang kanyang pagkainip. Ngunit umiling si Dante. "Hindi ko alam ang lahat. Ang alam ko lang, ang kwintas na yon ay may kaugnayan sa isang matandang pamilyang nagmamay-ari ng mga kakaibang alahas. Mga piraso ng alahas na gawa mula sa disenyo ng sinaunang panahon. Disenyo na madalas lang makita sa mga pamanang iniwan ng ilan sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya noong panahon ng Kastila." Habang nakikinig si Celine, biglang bumalik sa kanyang alaala ang disenyo ng kwintas. Ang intricate na ukit, ang kakaibang hugis ng pendant. Hindi ito mukhang pangkaraniwang alahas. "Kilala mo ba kung sino ang pamilyang iyon?" tanong niya kay Dante. "Isang pamilya na halos hindi na nababanggit ngayon," sagot ni Dante. "Ang pangalan nila ay Villamor. May mga alahas sila na tila kakaiba ang materyales at hindi madaling kopyahin. Ang kwintas ng iyong ama ay isa sa mga piraso ng koleksyong iyon. Ang mas mahirap malaman ay kung sino ang pinagbigyan ng kwintas na iyon, dahil walang sino man ang nagkumpirma nito sa akin." Nag-isip si Selene, tila lumilinaw na ang koneksyon. Ang kwintas na nasa kanyang kamay ay hindi lamang isang sentimental na piraso ng kanyang ama. Isa itong susi patungo sa mas malalim na kwento ng kasaysayan at mga lihim na kasunduan. Ngunit bakit tila napakalihim ng lahat ng ito? At ano ang kaugnayan ng kasunduang ito sa biglaang pagkawala ni Dante mula sa kumpanya ng kanyang ama? Habang pinapaliwanag ni Dante ang kanyang nalalaman, nabanggit niya ang ilang transaksyon na ginawa ng kanyang ama na hindi kailanman inilabas sa publiko. "May mga ari-arian na nabili ni Don Lorenzo sa napakababang halaga," sabi ni Dante. "At ang ilang lupa na iyon ay dating pag-aari ng pamilyang Villamor. Sa loob ng ilang taon, tahimik niyang pinatatag ang kanyang koneksyon sa kanila." "Ibig mo bang sabihin, ang kwintas na ito ay maaaring ginamit bilang bahagi ng kasunduan para makuha ang mga ari-arian?" tanong ni Selene. "Posible," sagot ni Dante. "Ngunit hindi ko sigurado kung ano talaga ang napagkasunduan nila. Ang natitiyak ko lang,
Ang iyong ama ay hindi nagbigay ng ganoong klaseng alahas kung hindi mahalaga ang pinangakuan niya. Sa puntong iyon, naramdaman ni Celine na mas marami pang misteryo ang bumabalot sa kwintas kaysa sa kanyang inaasahan. Si Dante, bagamat may nalalaman, ay hindi rin ganap na makapagsalita ng lahat. Ang koneksyon sa pamilyang Villamor, ang mga transaksyong isinagawa ng palihim, at ang biglaang pagkawala ni Dante matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Lahat ng ito ay tila nagkakadugtong. Ngunit wala pa rin siyang sapat na kasagutan. Dante, bakit ka biglang nawala noong namatay si Papa? Tanong ni Selene, diretso at puno ng pananabik sa sagot. Napabuntong hininga si Dante. Kasi alam kong may mga taong ayaw na mabunyag ang mga ginawa ng iyong ama. Nang nawala siya, alam kong ako na ang susunod nilang target. Pinili kong magtago para hindi madamay ang pamilya ko. Hindi pa rin makuha ni Selene kung sino ang mga tao na ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kwintas ay hindi simpleng alahas lamang. Isa itong tanda ng mga pangakong ginawa, ng mga kasunduan na hindi nais isiwalat ng kanyang ama. Ngunit paano niya malalaman ang kabuuan ng kwento kung pati si Dante ay limitado ang nalalaman? Sa kanyang isip, alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanyang paghahanap. Marami pa siyang kailangang malaman, ngunit alam din niyang unti-unti ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula ng bumuo ng larawan. Isang maaliwalas na umaga nang magpasya si Celine na pumunta sa bangko, hindi para sa personal na transaksyon, kundi upang siguraduhin na nasa maayos na kalagayan ang mga dokumentong mahalaga sa kumpanya. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali sa paghawak ng mga papeles na ito. Bawat pirma, bawat file ay direktang nakakaapekto sa kinabukasan ng Alcantara Properties. Pagdating niya sa bangko, bumungad sa kanya ang mga gwardyang matagal na niyang nakikita roon sa tuwing siya'y bumibisita. Ang kanilang mga uniforme ay malinis. Ang mga armas ay nakasabit ng maayos sa kanilang mga balikat. Habang pumipila siya, napansin niya ang isang pamilyar na figura, si Raul Mendez, isa sa mga gwardyang palaging naka-duty tuwing umaga. Palaging maayos si Raul, laging nakangiti, at tila magaan ang loob sa kanya tuwing bumabati ito. Ngunit sa araw na iyon, isang bagay ang tumawag ng pansin ni Celine. Habang siya ay naghihintay sa kanyang turn, napansin niya ang kwintas na suot ni Raul. Hindi ito isang pangkaraniwang kwintas. Ang pendant nito ay may kakaibang hugis. Isang disenyo na tila nakita niya na dati. Dahan-dahan niyang inalala kung saan niya ito unang nakita. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang lumang kahon na iniwan ng kanyang ama. Ito ang kwintas. Napatingin siya ng mabuti. Ang parehong intricate na ukit, ang parehong ginto at bakal na kombinasyon. Ang kwintas na ito ay kasing kapareho ng nasa larawan at ng mismong pendant na natagpuan niya sa kahon. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, bakit ito nasa kanya? Lumapit siya kay Raul nang siya'y tawagin na ng teller. Raul, tahimik niyang bungad, sinusubukang itago ang pag-aalangan. Ang kwintas mo, saan mo ito nakuha? Nagulat si Raul sa biglaang tanong ni Celine. Ma'am, ano po, matagal na po itong sa akin. Halatang nag-aalangan siya habang iniwasan ang titig ni Celine. Matagal na? Ulit ni Celine. Pwede mo bang ikwento kung paano mo ito nakuha? Kasi parang nakita ko na itong kwintas na ito dati. Pilit na ngumiti si Raul. Regalo po ito sa akin noon. Hindi ko po masyadong maalala ang mga detalye, pero importante po ito sa akin. Tila nag-init ang ulo ni Celine. Hindi niya gusto ang pakiramdam na may sinisikreto si Raul. Raul, huwag kang mag-alala. Hindi kita papagalitan, pero kailangan kong malaman. Alam mo bang may kwintas na ganito ang aking ama? At hindi ko maintindihan kung bakit nasa iyo ito. Hindi makasagot ng direkta si Raul. Tumingin ito sa paligid.
tila naghahanap ng dahilan para tapusin ang pag-uusap. Ma'am, kung pwede po sana, sa ibang araw ko na lang po siguro maipapaliwanag. Pasensya na po, sabi niya. Saka naglakad papunta sa ibang bahagi ng bangko. Naiwang nagtataka si Selene. Hindi niya alam kung bakit parang iwas si Raul sa tanong na iyon. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi ito isang simpleng alahas lang para sa kanya. Ang kwintas ay may kahulugan at ang pagiging nasa kamay ni Raul ay nangangahulugang may mas malalim na koneksyon ito sa kanyang ama. Pagbalik niya sa opisina, hindi mawala sa isip niya si Raul at ang kwintas. Napaisip siya, siya kaya ang batang nasa litrato? Ang hugis ng muka, ang postura, at ang pagiging tahimik ni Raul ay tila nag-anyaya ng higit pang tanong. Ngunit hindi pa sapat ang mga piraso ng impormasyong mayroon siya. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makumbinsi si Raul na magsabi ng totoo. Kinagabihan, muling bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang ama sa isa sa mga liham. Ang kwintas na ito ay isang simbolo ng isang pangakong hindi ko maaaring baliin. Napaisip si Selene kung ano ang pangakong iyon. At kung si Raul nga ang batang iyon, bakit tila hindi niya gustong aminin ang koneksyon niya kay Don Lorenzo? Ano ang sinisikreto niya? Habang minamasdan ni Selene ang kwintas na nahanap niya mula sa kahon, tila naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Hanapin mo ang totoo, Celine, at huwag kang matakot sa kung ano ang iyong matutuklasan. Sa kabila ng mga tanong at alinlangan, isa lang ang sigurado ni Celine. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang tunay na kwento sa likod ng kwintas. At kung bakit si Raul Mendez, isang gwardiya sa bangko, ang nagmamay-ari nito. Muling hinarap ni Selene si Raul ilang araw matapos ang kanilang unang pagkikita. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang basta tanong ang dala niya. Sa halip, may bitbit siyang litrato mula sa lumang kahon. Ang larawang kuha ng kanyang ama habang yakap ang isang batang lalaki. Raul, panimula ni Selene habang inilalapag ang litrato sa mesa sa isang tahimik na sulok ng bangko. Ikaw ba ang batang ito? Sandaling natigilan si Raul. Sa unang pagkakataon ay tila hindi niya alam kung paano sisimulan ang sagot niya. Pinanood ni Selene ang kanyang reaksyon. Ang hindi mapakaling paggalaw ng kanyang mga daliri. Ang tila pamumula ng kanyang muka. Ilang sandali pa bago siya sumagot. Oo, mahinang sagot niya. Ako yan. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Celine. Halos bumaba ang tono ng kanyang boses upang huwag makakuha ng atensyon sa paligid. Huminga ng malalim si Raul at tumingin ng diretso sa kanya. Dahil hindi ganoon kadaling ipaliwanag ang lahat. Ang kwintas na suot ko, ibinigay sa akin ni Don Lorenzo bilang tanda na ako'y bahagi ng kanyang pamilya. Pero hindi niya kailanman isinapubliko ang tungkol sa akin. Itinuring niya akong anak, pero palihim. Inampon niya ako mula sa isang mahirap na sitwasyon. Nagkaproblema ang pamilya ko noon at siya ang kumupkop sa akin. Binuhay niya ako. Sa kanya ko nakuha ang lahat ng mayroon ako ngayon. Tahimik si Celine. Sinusubukang unawain ang naririnig niya. Hindi niya inakala na may ganitong aspeto sa kwento ng kanyang ama. Bakit kailangang itago? Bakit hindi ka pinakilala sa lahat? Dahil sa komplikasyon, sagot ni Raul. Si Don Lorenzo, mahal niya ang pamilya niya. Mahal niya ikaw. Pero sa panahon na iyon, masyadong maraming tao ang nagmamatyag sa bawat kilos niya. Kung nalaman nilang mayroon siyang isa pang itinuturing na anak, maraming katanungan ang lilitaw. Mga katanungang maaaring makasira sa pamilya at negosyo niya. Kaya't nanatili akong lihim. Pero hindi iyon nangangahulugan na hindi niya ako mahal. Kung ganon, sabi ni Celine, pilit na binibigyang kahulugan ng lahat. Ano ang nangyari bago siya namatay? Bakit parang bigla ka na lang nawala? Halos hindi makatingin ng diretso si Raul sa kanya. Bago siya pumanaw, may mga taong gustong alisin ako sa eksena.
may nakarating na babala sa amin. Isang tao, hindi ko alam kung sino, ang nagbigay ng utos na patayin ako. Para sa kanila, mas makakabuti na mawala ako dahil iniisip nila na maaaring maging hadlang ako sa kanilang mga plano sa kumpanya. Kaya't napilitan akong magtago. Iniwan ko ang lahat. Ang pangalan ko, ang koneksyon ko kay Don Lorenzo, at kahit ang buhay na mayroon ako noon. Nagtrabaho ako bilang isang ordinaryong manggagawa. Sinubukan kong maging isang karaniwang tao para lang hindi nila ako makita. Sa puntong iyon, ramdam ni Selene ang bigat ng kwento ni Raul. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa mundo. Ang kanyang ama, si Don Lorenzo, ay hindi lamang iniwan ang kwintas na yon bilang simbolo ng isang pangako. Iniwan niya ito upang magsilbing koneksyon sa isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay na kailanman ay hindi na pag-usapan. Ngayon, naririto sa harapan niya ang isang taong matagal nang itinatago, isang kapatid na hindi niya kailanman nalaman. Raul, salamat sa pagiging tapat, wika ni Selene. Kung alam mo lang kung gaano ko hinahanap ang mga sagot na ito. Pero hindi pa ito ang katapusan. Kailangang malaman natin kung sino ang nasa likod ng mga banta sa buhay mo at kung bakit ganoon na lamang ang ginawa nila. At higit sa lahat, kailangan nating buuin ang koneksyon na iniwan ni Papa sa atin. Selene, sagot ni Raul, bahagyang ngumiti sa unang pagkakataon. Hindi ko rin alam kung paano babalikan ang lahat ng iniwan ko. Pero kung iyon ang nais mo, tutulungan kita. Handa akong harapin ang lahat ng kailangan para mabuo ang nawawalang bahagi ng kwento ng ating ama. Sa sandaling iyon, alam ni Selene na hindi na siya nag-iisa. May isang tao na maglalakad kasama niya sa landas na ito. Isang kapatid na ngayon niya lamang nakilala, ngunit tila matagal na niyang nakilala sa pamamagitan ng kwintas at mga lihim na iniwan ng kanilang ama. Nang lumabas sa media ang kwento tungkol sa ampon ni Don Lorenzo na si Raul, nagsimula ang isang alingasngas na hindi inaasahan ni Selene. Sa simula, tahimik lang niyang inusisa ang mga lumang record at liham ng kanilang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na mayroong mga mamamahayag na nakakuha ng balita. Nagkaroon ng malalaking headline na nagsasabing, isang lihim ng pamilya Alcantara, nabunyag, at ampon ng yumaong Don Lorenzo, umalis sa anino ng sekreto. Noong una, nag-alala si Selene. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng publisidad. Tiningnan niya si Raul habang binabasa nito ang balita. Raul, ayos ka lang ba? Tanong niya. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Tumango si Raul. Wala na akong maitatago pa. Kung ito na ang tamang panahon para malaman ng lahat ang totoo, tatanggapin ko. Pero ang mas mahalaga ngayon ay malaman ng mundo kung sino talaga si Papa at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagkabunyag ng katotohanan. Si Victor Alcantara, na mulat sa pool ay may balak maagaw ang kumpanya, ay nagalit sa balita. Nagkita-kita ang board members ng kumpanya. At doon nagpakita ng galit si Victor. Bakit ninyo pinahintulutan ang ganitong klase ng publisidad? Nakakasira ito sa pangalan ng Alcantara Properties. Sigaw niya sa isang emergency meeting. Tila hindi natitinag si Selene. Tumayo siya sa harap ng board, pinapanood ang bawat miyembro na tahimik na nagmamasid. Hindi ko ipinagkaila ang katotohanan, sabi niya ng mariin ngunit kalmado. Walang nakakasira sa kumpanya kung ang ipinapakita natin ay ang totoong kwento ng pamilya. Sa halip na itago ang nakaraan, dapat natin itong tanggapin at ipagmalaki kung ano ang nagawa ng ating ama. Ang kanyang integridad, ang kanyang mga sakripisyo, at ang kanyang pagmamalasakit sa mga tao. Napakagatlabi si Victor. Paano mo maipagmamalaki ang isang ampon na hindi man lang bahagi ng pamilya? Bahagi siya ng pamilya, sagot ni Selene. At kung hindi mo matatanggap iyon, mas mabuting harapin mo ang sarili mong mga intensyon. Alam naming lahat ang ginawa mo noon, Victor. Ikaw ang nagplanong alisin si Raul mula sa eksena upang masolo ang kumpanya.
At ngayon, dahil nabunyag ang totoo, sinusubukan mong sirain ang reputasyon namin upang maalis mo kami sa pamumuno. Tahimik ang boardroom. Maraming mga miyembro ang hindi sumasang-ayon sa mga ginawang hakbang ni Victor sa nakaraan. Isa-isa silang nagsalita, nagpapakita ng suporta kay Selene at Raul. Naniniwala kami sa pamumuno mo, Celine, sabi ni Manuel, ang COO na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya. At nararapat lamang na ang mga natitirang tauhan ni Don Lorenzo ay tumulong upang maibalik ang dangal ng kumpanyang ito. Habang dumarami ang sumusuporta kay Selene at Raul, lalong nawalan ng kontrol si Victor. Gumamit siya ng media upang siraan si Celine. Pinapalabas na hindi ito handa sa pamumuno. Nagpaikot siya ng mga balibalita na sinasabing hindi totoo ang pagkakakilanlan ni Raul at naimbento lamang ang kwento upang makakuha ng simpatiya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Selene. Sa tulong ng mga tauhan ng kanilang ama, napatunayan nilang totoo ang kwento ni Raul. Ipinakita nila ang mga dokumento ng pag-aampon, mga sulat ni Don Lorenzo, at ang mismong kwintas na simbolo ng kanilang ugnayan. Ang mga ito ang naging ebidensya na tumapos sa mga kasinungalingang pinalabas ni Victor. Nagkaroon ng botohan ng board upang tanggalin si Victor sa kanyang posisyon bilang isa sa mga tagapamahala ng kumpanya. Sa huli, napagkaisahan ng lahat na hindi siya nararapat na manatili sa posisyon. Sa harap ng lahat, ang dating makapangyarihang Victor Alcantara ay nawala sa kumpanya at kasama nito ang kanyang plano na agawin ang lahat mula sa mga tunay na tagapagmana ni Don Lorenzo. Nang tuluyan ng mapatalsik si Victor, muling nabuo ang kumpiyansa ng kumpanya sa pamumuno ni Celine. Ang dating mga investors na lumayo dahil sa mga kontrobersya ay unti-unting bumalik at ang imahe ng Alcantara Properties ay muling tumatag. Hindi lamang negosyo ang naisalba nila, naibalik din nila ang dignidad ng pangalan ng kanilang ama. Napagtanto ni Celine na ang pagpapanatili ng katotohanan ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan o posisyon. Ang legacy ni Don Lorenzo ay hindi lamang nakabatay sa mga gusali at ari-arian. Ito ay nakabatay sa mga relasyon na itinayo niya at sa mga desisyong ginawa niya para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Celine. Bagamat mahaba at mahirap ang kanilang pinagdaanan, naniniwala siya na nagawa niya ang tama. Tiningnan niya si Raul na ngayon ay hindi na nagtatago at napaisip siya, hindi na ako nag-iisa. Ngayon may pamilya akong kasama sa bawat hakbang ng aking landas. Matapos mapatalsik si Victor mula sa Alcantara Properties, nagsimulang humupa ang gulo at alingasngas sa loob ng kumpanya. Ang dating kaguluhan na dulot ng mga paninirang pahayag at makasariling intensyon ay napalitan ng isang bagong simula. Si Celine, kasama si Raul, ay nagtrabaho ng magkasama upang ayusin ang iniwang kaguluhan at muling itayo ang kumpanyang minsang ipinagmamalaki ng kanilang ama. Sa una, hindi naging madali ang pagsasanib puwersa ng dalawa. Bagamat magkadugo at iisang pamilya, magkaibang mundo ang kanilang pinanggalingan. Si Celine, na lumaki sa marangyang pamumuhay at may edukasyong mula sa ibang bansa, ay sanay sa malalaking proyekto at masalimuot na mga deal. Si Raul, sa kabilang banda, ay hindi pa lubos na nakaranas ng pamumuno sa ganitong kalaking organisasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, isang bagay ang nagbuklod sa kanila, ang pagmamahal sa kanilang ama at ang hangaring panatilihin ang dignidad at pangalan ng kanilang pamilya. Raul, alam kong hindi madaling mag-adjust, ani Celine habang nakaupo sila sa conference room. Ngunit naniniwala ako sa kakayahan mo. Sa ilalim ng patnubay ni Papa, natutunan mo ang maraming bagay na mahalaga sa negosyo. At ngayon, oras na upang gamitin natin iyon upang muling buuin ang lahat. Tumingin si Raul sa kanya. May halong kaba at determinasyon sa kanyang mga mata. Celine, hindi ko pa rin alam kung kaya kong humarap sa ganitong klase ng mundo.
Pero kung kaya mong magtiwala sa akin, gagawin ko ang lahat upang hindi kita mabigo. Doon nagsimula ang kanilang malalim na kolaborasyon. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, unti-unting naibalik ang dating mga proyekto na minsang natigil dahil sa intriga. Sinikap nilang ibalik ang mga empleyado na nawalan ng tiwala sa kumpanya, kabilang na ang mga tauhan ng kanilang ama na unang nakaranas ng mga hindi magandang pagbabago. Si Raul, na dating gwardiya lamang, ay mabilis na natutong pamahalaan ang mga operasyon sa field. Tinuruan siya ni Celine kung paano magbasa ng financial reports, gumawa ng strategic plans at mag-manage ng mga tao. Sa isang pagpupulong kasama ang mga tauhan, tumayo si Raul sa harapan. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung ano ang ginagawa ko rito, panimula niya. Pero gusto kong malaman ninyo na sa kabila ng lahat, nagmamalasakit ako sa kumpanyang ito. Hindi ako nandito para sa pera. Nandito ako dahil gusto kong ibalik ang legacy ng ama ko, ng ama nating lahat, na minsang nagtulak sa atin upang magtagumpay. Tumahimik ang lahat at makikita sa mukha nila na unti-unti nilang tinatanggap ang bagong pamunuan. Sa huli, isang dating senior manager ang tumayo at nagsabi, "Raul, kung handa kang gawin ang lahat para sa kumpanyang ito, handa rin kaming sumuporta sa iyo." Kasabay ng pag-aangat muli ng kumpanya, natutunan din ni Celine na bigyan ng oras ang kanyang sarili. Matagal na siyang nagtatago sa likod ng trabaho upang kalimutan ang mga personal na bagay na nawawala sa kanya. Ngayon, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay dapat umiikot lamang sa negosyo. May oras na siyang makipagkita sa mga kaibigan, bumisita sa mga lugar na hindi niya kayang puntahan noon, at higit sa lahat, makilala pa ng mas malalim si Raul bilang kapatid. "Raul," sabi ni Selene isang araw habang nagkakape sila sa isang garden cafe. "Alam mo ba kung ano ang na-realize ko nitong mga nakaraang buwan?" "Ano iyon?" tanong ni Raul habang iniinom ang kape. "Na ang tunay na yaman ay hindi lang pera o ari-arian," sagot ni Celine. "Ito'y tungkol sa pamilya, sa pagiging totoo sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Nakita ko ang halaga ng pagiging tapat at ang halaga ng pagkakaroon ng isang pamilyang maaasahan mo." Ngumiti si Raul, halatang natutuwa sa naririnig. "Tama ka, Celine. At sa tingin ko, si Papa, kahit hindi man niya nasabi sa atin ng harapan, gusto rin niyang matutunan natin yan. Hindi lang ang pagpapalago ng kumpanya, kundi ang pagpapalago ng ating ugnayan bilang pamilya." Ang Alcantara Properties ay muling naging isa sa pinakakilalang pangalan sa industriya. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ni na Selene at Raul ay hindi ang pagbabalik ng kumpanya sa kasikatan. Ang pinakamalaking tagumpay nila ay ang pagkakaroon ng isang bagong pananaw sa buhay, na ang yaman ng kanilang ama ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa mga aral na iniwan nito. Natutunan nila na hindi man perpekto ang kanilang pamilya, ang pagmamahal at pagsasama, ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga. Sa huli, muling tumayo si Celine sa harap ng mga tauhan sa isang General Assembly. Ngayon, higit pa sa lahat ng bagay na naibalik natin, ang mga proyekto, ang tiwala ng investors, ang pangalan ng Alcantara, ang pinakamalaking tagumpay natin ay ang pagiging matapat sa ating sarili at sa ating mga ugat. Dahil ang tagumpay na walang integridad ay walang halaga. At sa bawat hakbang natin patungo sa mas maganda pang kinabukasan, lagi nating tandaan ang mga itinuro sa atin ng ating Ama, ang ating pagkakaisa, ang ating integridad, at ang ating pagmamalasakit. Palakpakan ang lahat, at sa sandaling iyon, alam ni na Selene at Raul na muli nilang natagpuan hindi lamang ang kanilang layunin, kundi ang tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng isang pamilya.